34 mga sangkay na mga sabungero na nawawala at sinasabi na pinatumba at itinapon daw po doon sa Taal Lake. Nakita na nga ba? Mayroon po tayong update tungkol dyan. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Ito nga mga sangkay, meron po tayo ngayong update tungkol po dito sa di umano'y mga pinatumba, no? Katakot-takot, nakakakilabot mga sangkay. Ano ba ang pwede nating masabi mga sangkay tungkol po dito sa sinasabing mga sabungero na bigla na lamang daw pong naglaho nung panahon po ito ni Tatay Digong. Tapos mga sangkay, kalaunan, ngayon lamang po, no, 2025 na, Diyos mio marimar. Ngayon lamang po nagkabukuhan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay. Ay, naku po. Ang masasabi ko lang, aray ko po. Kawawa itong mga sangkay. Ayon po kasi sa DOJ. Ayon po sa DOJ, may lead na daw po kung saan sa Taal Lake itinapon itong mga ito. So, saan kaya banda mga sangkay, ano? Nasa restricted custody na daw po ang mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng ilang mga, hindi lang ilan to maraming mga sabungero ito Ayan, ito yung balita mga sangkay. Very interesting itong kaso mga sangkay dahil nga po, alam nyo matagal na po itong nawawala. No, at nakakagulat lang mga sangkay na hindi po ito pinaimbestigahan ng malaliman noong nakaraang administrasyon. Nakakagulat kasi kahit ako mga sangkay, hindi ko po alam, kahit ako na nagbablog ako nung panahon ni Tatay Digong, alam ko ang tungkol dito mga sangkay, pero hindi ko naman alam na ganito pala kaseryoso ito kasi hindi po ito masyadong talaga nung panahon po ni nakaraang administrasyon. Ngayon, ito yung update mga sangkay. Nagpapatulong sa Japan ang Pilipinas, mga sangkay. Formal na daw pong sumulat ang Pilipinas sa Japan para tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ngayon, ang tanong dito, bakit nga ba sa Japan naghihingi ng tulong? Alam naman po natin, mga sangkay, na ang Japan ay may nakakataas na antas pagdating po sa teknolohiya. Okay? Sila po yan, Japan, tatak po nila yan mga sangkay, robot at kung ano-ano pa mga technology, yan po ay tatak ng Japan. Masyado po silang advanced pagdating sa technology. Ngayon, yung Taal Lake, hindi po basta-basta mga sangkay na masisisid yan na ganun makikita kaagad. Kasi napakalawak po niyan. Ito mga sangkay, may drone shot po tayo dito na nakita. Ayan po yung Taal Lake, oh. Ayan yung Taal Lake, mga sangkay. Tingnan po ninyong maigi. Napakalawak po niyan, mga sangkay. O, di ba? Yan po yung hahanapan. Kasi dyan daw po itinapon. Ikita nyo mga sangkay kung gaano karaming mga palaisdaan ito. Mga tilapia, dito po nakatira, mga sangkay, oh. Kaya pala sabi nila, kaya daw pala ang tataba ng mga tilapia dito. Biro po ng ilan. Ayan, oh. Grabe. Malawak po yan mga sangkay na kumbaga hahanapan ng solusyon. Yan po ay kabilang part. Ito naman yung kabila mga sangkay. Lawak, no? Kaya kailangan po mga sangkay ng technology galing po sa Japan. Kasi hindi po yan basta-basta. Kumbaga, parang bara-bara lang, hindi po pwedeng bara-bara yan. Kailangan po talaga ng basinsina na paghahanap dyan. Kailangan po mga sangkay, makita po talaga kung ano ang meron sa Taal na ito, saan nga ba banda, madidetect po yan. So, ang Japan, makakatulong po dyan. No? Makakatulong po talaga sila mga sangkay sa paghahanap.
Ayan, mga sangkay, oh. Napaka-aliwalas ng lugar na ito. Tapos hindi po natin alam na dyan pala inilagay itong mga sinasabi mga sangkay na mga sabungero. Yan, ito po yung pagkakaalam ko, ito po yung tali, mga sangkay. Saan ba yun? Hindi ito eh. Saan ba yun? Ito ata yun. Itong part. Kasi ang lagi nakikita mga sangkay ito. Hindi po yan. Itong namumuti, mga sangkay. So yan po yung hahanapan nila. Yan po. Ganyan kalawak, mga sangkay. Isipin nyo, gaano kalawak po yan, hindi po yan basta-basta. Kasi ang sinabi, nasa Taal Lake lang daw po eh. Hindi naman po sinabi kung saan banda. Pero may lead na. Ito na po yung good news. Ayon po sa report, mga sangkay, meron na pong lead. Mayroon na daw pong nasabing lugar na di umano, dito daw po itinapon, mga sangkay. Ngayon, eto, basahin po natin ang balita. Ayon sa report, ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, kailangan ng bansa ang technical expertise ng Japan para suyurin ang lawa. Dagdag pa ni Remulla, may mga hawak na silang testigo na makakapagturo kung saan itinapon itong mga ito. O ngayon, mga sangkay, ngayon lamang po, no? At si BBM, siya na po ay, kumbaga, ito masasabi ko lang, itong presidente natin talagang pumapalag. Ito yung totoong matapang, mga sangkay. Kasi, sabi pa nga po nila, ang kalaban daw po, ang mga nasa likod daw po nito ay isang makapangyarihang tao. I'm not saying na si Mr. Atong ang ito. Pero siya po yung, kumbaga, nadidiin ngayon. Siya yung tinuturo. Siya yung prime talaga na tinuturo. Pero di pa po yan na nahuhusgahan, mga sangkay. Kung siya talaga, nag-file nga po sila ng kaso laban po sa mga nagsiwalat dito. Pero, well, kakalabasan din po yan, mga sangkay. Pero, isa lamang ang sigurado. Ito lang maybe, ang dahilan kung bakit hindi po ito naimbestigahan ng malaliman noong nakaraang administrasyon at ngayon lamang po, umabot pa po. Kahit kay BBM, umabot pa po ng 2025. Bakit? Ganun ka makapangyarihan kung sino man ang nasa likod nito. Isipin nyo, ang sabi po sa balita, kaya pong pagalawin ang Supreme Court, iba pang mga leader ng ating bansa. Ganyan po katindi, mga sangkay. Ang nakakalungkot lamang po dito, may ibang mga kababayan po tayo na walang pakialam sa mga nabiktima. Nakakalungkot, mga sangkay, but reality, ginagawa pong pampolitika ang issue. Nakakalungkot, mga sangkay, bakit ganun na po sila mag-isip ngayon? Dahil po sa politika, nawala na po yung kanilang pagiging makatao, pagmamahal sa kapwa, pagiging concern sa kapwa Pilipino. Isipin nyo, 34 ito na mga tao nawawala. Kapwa nating kababayan yan. Pero tingnan nyo yung comment section, mga sangkay. Tingnan nyo, tumatawa pa po, mga sangkay. Ito, I'm sure, mga DDS po itong tumatawa. You see, kung gaano kagarapal ang mga lokong ito, mga sangkay, na instead na maawa sa mga pamilya, ang ginawa pa po nila, mga sangkay, pinagtatawanan po nila. Wala silang pakialam. Mga ogags. Sorry sa word, mga sangkay, pero ang hirap pong ang hirap, kumbaga, i-deliver kung sino-sino ang mga taong ito Ang hirap i-describe sa pamamagitan ng salita. Mga ogags, mga kababayan po natin ito, mga sangkay, na mga, sabihin na po natin, mga DDS. Itong mga ito. Hindi naman lahat ng DDS. I have some friends naman ng mga DDS na matitino. Pero ito, mga sangkay, nakakalungkot. ICC kayo magpatulong. Sabi naman ng isa, pondo is the key. Tumatawa pa. Si Raulo, di ba? Pilipinas may testigo saan tinapon. Pero hindi naman alam at nagpapatulong pa sa ibang bansa. Well, hindi po ganun kadali maghanap yan. Shame on you sa mga nagtumatawa ng ganito. Nakakahiya kayo. Kapwa nating kababayan. Alam nyo kung buhay si General Luna, baka kayo minura. Nakakalungkot, mga sangkay. Another budget coming out. Kita nyo, mga sangkay?
kung paano nila tinitwist. Dahil ba nangyari ito nung panahon ni Tatay Digong? Kaya ganyan kayo? Mga wala kayong utak. Nilamon na kayo sa sistema. Nilamon na kayo ng sistema ng politika. Pambihira kayo. Isipin nyo ilang mga taon ito hinintay. Ngayon lamang po nangyari na nabuksan. Bakit? Naniniwala ako na very powerful ito. Di po ito basta-basta. Lalim na kasi dyan sa gitna. Isa nag-Japan, may kakayahan para maabot ang lalim. Actually, may punto po ito mga sangkay. May kakayahan ang Japan. Japan, kasi mayroon po silang technology para ma-detect po yan mga sangkay. Well, I hope na mabuksan kung sino man. Labas po dito ang politika. Kung may mga involved man mga sangkay, edi sana kung about ito kay PRRD, dapat si PRRD na po ang idinain dito. Pero hindi, mga sangkay, di ba? Nangyari lang nung panahon niya. At hindi po gumalaw ang kasong ito nung panahon niya, mga sangkay. Ngayon lamang. Yun lamang ang involvement doon. Pero hindi po dito kasali si Tatay Digong. Kaya nga lang, mga bulok ang utak nitong mga DDS. Masyado pong maliliit ang utak. Isipin nyo, imbis na maawa sa mga kamag-anak, mga naiwang pamilya, pinagtatawanan pa ng mga siraulo. Di ba? Hindi sana ito mangyari sa inyo. Itong nangyari sa kanila. Hindi sana mangyari sa inyong pamilya. Dahil kapag nangyari yan, naku. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.